lamang si Carlito, ang batang kambing ang nakakuha ng Lord. Sanji with the kill. Kailangan mag-atrasan ng tatlo na dito na para sa Aurora. Reset lang ang kanilang i-call. Actually, pwede mga silang gumawa dito kung gugustuhin nila. Pero ipigilan na mura ng Rora ang kanilang gigil. Massive adjustments mula sa TLPH. Inulit ng Aurora yung initiation nila. But that time, walang flicker coming out from Light nor kay Yue. They still try to go for the fight kahit wala pa yung mga battle spells nila. At dahil doon na-punch ng TLPH, Sanji was kept intact, nakapag-ulti with the RWM. At syempre, hot hands mula kay The GOAT, Carl TZ. Inunahan nila dito yung Grak at may bonus pa. Kasanggaan nila ang langit sa time na yon. At syempre, nakita mo naman yung drive-by retry na yun. Malaki kang easy, hot hands talaga. Mainit pa rin ang retribution para dito sa Team Liquid Philippines. Pero magandang pagdepensa ang ating matutunghayan mula sa Aurora Gaming. Hindi man lang umabot doon sa second tier turret. Pero makakakuha naman ng marim-rimi ang Team Liquid Philippines. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Sino na ba yung masasabi mo na pasok na sa power spike? This Alice, makikita natin yung third item incoming. Just Oracle and itong Chastise Pauldron enough na against Claude. At syempre sa sarili niyang sustain. At ito naman, 10K ang pera. Wow. Mas mayaman pa sa gold laner ngayon. Itong si Cartesi with 7-2-2 as his KDA record. And this battle sabay Malefic Roar with a brute force breastplate. Napakahirap na niyang kontrolin. 50% resilience din kasi yan. Oh, and come to think of it, no, yung 2 deaths niya ay back-to-back na nangyari in the early game. Hindi na nadagdagan pa para sa Team Liquid Philippines. But this is still just a 4K gold lead. Hindi kumonek yung mga ulti. Okay, dalawang ultimate yun. And ito na ata goal signal para sa Aurora. Tumama yung tech charge. Pero sa likurang bahagi ay kailangan na umatras dito ng mga miyembro ng TLPH. Nakakuha si Carlito ng isa. JP na maalam kagad. Pero tumama yung SOD. Pupuntahan na si Edward. Kakayanin pa ni Daiki na patayin. Pero makakasin. Kaya lang nandun din yung pagsugod with a flicker mula kay Daiki. Gigil na gigil si Daiki sa kanyang first game in MPL Philippines. At mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa ginta. Demon Knight na pa-force back. Papasok si Carl Dice. Yue! Wala. Naku po! Napaalam din si Yu in 30 seconds and counting. Pero nagamit na ni Demon Knight yung kanyang ultimate. At makiklear ng matagumpay ng Aurora ang planong pagsugod ng Team Liquid. Gustong maregular yan ang pwede nating description para kay Daiki. Men, talagang Ganting ka lang ako na ganun eh. Men, gusto talagang ma-regular. Ginagalingan ng gusto, pre. Mula dun sa laning stage sa pagkonekta with the SOD, his connection with Carl TZ, at dun sa huling team fight, nakita mo naman, Edward, yung pinata niya, Edward Lapu-Lapu, mga kaibigan, hindi nagpapatinag, hindi nagpapa-out, at Daiki wants to say na he belongs in this league. Wow. Maybe Daiki is the key para dito sa Team Liquid Philippines sa game number 1. At mukhang ang Lord na ito ay babakura na rin ng Cavalry. Aurora, maganda ang kanilang vision around this area. UN Light providing what is needed para sa Aurora Gaming. At hindi pa naman ganun kalaki, no, yung 6.1 ay kaya pa rin labanan. Pero lamang na talaga ang Team Liquid! Una na si Dominic. Ay, pero sakto! Yung 5-man Horn of Ruins. Mula dito may Sapper na nakakuha na siya ng kill. At yung tech charge, kaya bang hibayan ni Carlito. Hindi, napatay na siya. Same with Daiki. Mga damage dealer dito na Team Liquid ay tugbahan na. Kaya si Edward kailangan na lumatras. At grabe naman yung sustain. Apat na miyembro. Magsama-sama pa daw kayo. Pero sabi hindi mo kahit hindi maaari yan. Kaya pa niyang patayin si Edward. Tatakas na rin muna. Grabe sustain. And that little counter na parang exclamation point. 1-4-3 ang naging presyo. Walang jungler ang Team Liquid Philippines. Si Sanji ang hinahanap ni Yue. Maaangat pa niya? Makakatakas naman pala. At mukhang itutuloy ng Aurora Gaming ang Northern na ito. 5 segundo para kay Daiki. 4 para kay Carl. At mukhang tuloy-tuloy na nga para sa Aurora. Dire-diretso na ata to. 2 miyembro lang ang natitira para sa Team Liquid. Sapat na daw si Yue at itong si Light Tech Charge. Pero pang sugod lamang iyon para hindi nga naman makalapit. Sakto din yung SOD pero si Dominic na kukuha nun. Sabi ni Daiki, sige, rundown nga tayo. JP umahabol pa rin. Si Demon Knight, napakababa na ng kanyang buhay. JP hahabol pa dito. Naarangan! Grabe yung marang ni Light. Flicker na gamit din. JP with a flicker. Pero si Dominic ay makakaalpas. Grabe yung habulan.
20 segundos para kay Yue. May malaking Oh, no. wave dito sa gitna. Oh, no. Pwedeng ilaban ito ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang makiklear naman pala ito ng Aurora Gaming. May Lord pa na paparating. Wolf, ano pa ang mga pwede nating makita sa larong ito? There will be natural pushes para sa Aurora dun sa dalawang gilid dahil hindi siya pinansin ng TLPH. But oh my, Aurora. Yung control. At eto na naman, may ginagawa na naman si Light. Napag-control namin niya. Siya rin yung dahilan kung ba't maganda yung initiation para sa TLPH na patay ng Aurora, si Carl TC at si Daiki, the fight prior to that. And although maganda ang ipinakita doon ni Sanford going for the backline, Throne of Ruin doon sa may 5. The sustain that he had will not be a factor para sa hari ng Dark Continent na si Demon. Kahit na lethal counter is HP based, wala siyang pakialam sa kunat mo at sustain mo. Basta umabot ka dun sa threshold, talagang dadakdakan ka sa mukha. Dito ang Demon Kite. Ito, Aurora Gaming, may Lord doon sa may bantang itaas. Their defense side ng Team Liquid Philippines. This is marginally one of the lowest gold lead na makikita natin. Pero si Tommy Kite ay mapopoke na naman. JP medyo nakulong. Sanford ay makakakuha ng konting sustain. Pero mukhang magdedepensahan naman pala ng Team Liquid Philippines. Ang Torre doon sa may bantang itaas. May kwento pa sa gitna at sa baba. Pero mukhang ang Aurora ay may pasensya Pasensyoso, oo. sa ginagawa nila. Yeah, grabe. Alam mo, ang tagal na pagtitiis si Doming Kite. Ngayon, nagbubunga na, sumasakit, tumahapdi na rin. Even si Daddy JP, pre, hindi na niya kayang tiisin, eh, no? Sasaktan na Sasaktan na, eh. And I think yung pwestuhan ni Yue, yung i-comment ko so far dito para sa Aurora. And to think na nagsimula siya dito with 2 deaths, kaso yung kanyang performance naman when it comes to initiations, nagbibigay sa Aurora ng paraan para manalo doon sa mga defense. Strength of the Zushin is kahit ikaw ay isang mid laner, pwedeng ikaw yung mauna. At yun yung ginagawa dito ni Yue, para siyang nagsisilbing vision at unang nag-engage para sa Aurora. That makes it so na itong si Light, tatama yung kanyang ultimate. At kung sinabayan niya ni Edward, makikita siguro natin dito sa replay, Wow. ganda ng Throne of Ruin. Edward going in. At ito, in-skip talaga nila si Sanford. Mas inuna nila doon si Carl TZ and of course, nandun si Light para kontrolin ang The Goat. Oh, yun naman talaga, no? Kapag yung Alice nakapasok na, medyo wala naman na kayo magagawa dyan, eh. Might as well go in for the next big target. In 18 minutes in, yung 6K gold lead na nakita natin mula sa Team Liquid kanina ay nabura all the way down to 700. At silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang papunta na sa lock item ang halos lahat ng mga players natin for this game. Makayaman ni Carl TZ. Daiki, nagbenta na ng boots, hindi pa kompleto. Okay, going in for the Rose Gold Meteor. Kanya-kanyang choice. 6 items na ngayon. At dahil wala nang lamang dito ang TLPH, anybody's ball game na to. At as long as Demon Kite is alive, there is always a chance na gumawa ng lethal counter, red replay. Tapos puno din yung mga battle spell ng Aurora. Tapos naku, Destiny ba yung nakita ko doon? Wala kay Yue? I'm not sure mo ma-check Aray! natin mamaya. Sakit na napa-flicker po si JP. Oh my goodness, napakahapdi. Ito yung sinasabi natin kanina, talagang bumabaon na lahat ng mga bala na meron si Doming Kite. JP ngayon, round 2, andun yung ultimate mula dito kay Yue. Hinahabol si Sanji, mabibitbit. At dito na tayo kung signal mula sa Aurora. Nagamit yung Winter Crown at nabitbit din si Sanford. Kaya lang si Sanji ang nauna. Ngayon mabibitbit din si JP, pop yung immortality. Doming! Pero si Carlito sa likod. Nakuha ka agad yung damage dealer ng Aurora. Nakakabili ng immortality dito si Carlito. Ganon din naman si Edward. Si Carlito ay haharangan. Pop yung immortality, makapag-buy-in silba. Kaya lang parang wala ata siyang pambahin silbre. Andun si Daiki. Tama yung SOD! Mamamaalam din! 7 seconds session. Tumpa na rin itong si Yue. Dalawa na lang natitira mula sa Aurora. Pero si Demon Kite ayaw tantanan! Ayaw tantanan! Ni Sanford mga kaibigan! Nililigaw Hindi lang na pinapauwi. habang papunta na sa base dito. At Team Liquid Philippines, magandang harap mula kay Light. Pero si Demon Kite ay namatay din. Napakataas na death timer dito ng Aurora. 10 Gaming. seconds. And si Light na lang ang natitirang mag-isa. Sabi ni Daiki, sige na, tapusin na natin ito. 5. Kaya man niyang ma-depensa. May harang siya na gagawin. 15 Buhay na si seconds Doming! para kay Mabuhay na rin ito si Doming. May blazing doon siya na gagamitin. Pero sa mata para maklear ang lahat ng mga wave. Yes, Sapat! sir! Na-clear ang lahat ng wave. Oh! Yung SOD para tapusin ang Game 1. And what a finish para sa reigning, defending MPLPH champions para sa game number 1. Ihanda ang kontrata, ihanda ang jersey, ihanda ang uniform, ang sapatos, lahat na. Daiki, Ni-regular. pwede nang irregular talaga. But of course, alam naman natin, nasa line